Siyempre, electrical, kasama po yon. Light and fixtures materials. Yun para doon sa TNB, tapos sa back extension, water. Kaya maglalagay din kami dito na bar counter. So, disadvantage lang, medyo liliit yung isang kwarto. Pero, tatlo, siyempre, may access ka rito banda. Pag gusto mo malilinis, magkakaroon tayo ng access. Hindi naman mako-compromise yung bintana. So, yan, magkakaroon tayo ng closet. Mga karohos, good morning po. Good morning, ayan, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement mo para sa mga ongoing project. Ayan, bali, June 12 mga karohos, Independence Day or Araw ng Kalayaan. Ayan, magandang araw po sa ating lahat, tsaka sa mga client owner. Ito mga karohos, papunta tayo rito sa pabahay ngayon, sa lugar ng mga kasama natin. Kukunin ko lang po yung susi sa Anyana. Ayan na, nagdesisyon kami, nagmeeting kami kahapon. Nakuhaan na po namin yan ng working permit para po sa holiday. Ayun nga lang, yung trabaho kasi namin ngayong araw na to, hindi po talaga pwedeng hindi mag-iingay. Ayan, magpuputol tayo ng bakal. Ayan, medyo mag-iingay talaga. Gagamit po tayo ng chipping gun. Ayan, gagamit tayo ng grinder. Gagamit tayo ng barena. So, ipinagbabawal po kasi sa Anyana na mag-ingay kapag ka holiday or day off. So kahit day off po, pwede po pumasok doon sa Anyana West. Yan, kahit holiday. Hindi kagaya sa ibang part ng subdivision ng Anyana, talagang bawal. Pag holiday, non-working na po talaga. So ito mga karohos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Magbibigay po tayo ng update sa mga ibang ongoing project natin. So enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan, napakaaga po natin mga karohos. Mag-aalas 7. Yan, maraming salamat sa mga kasama natin na nakikipag-coordinate at nag-e-effort. Ay, thank you salamat. Paano, kita tayo ron. May dala na rin akong wire, tsaka yung mga junction, tsaka flexible. Sige kuya boy, morning po. Pupunta ka ron, boss? Pupunta ako ron, may kailangan pa? Shipping ka niya raw. Sige, kukunin ko lahat. Magtitira lang ako ng isa. Palit na kunin mo. Kukunin ko rin yun. Sige ha. Extension ko, boss, nakasabit lang. Extension, sige. Akong bahala. Sige, una na kami ha. Kailangan maaga eh. Sige. Sige. Yan, mga bagong gising po. Yan, maraming salamat sa mga kasama natin. So kailangan kasi natin yung susi. Siyempre alas 8 yung pasok natin. Kaya kailangan mas maaga ako sa kanila. Yan, kukunin ko lang po yung mga gamit namin doon. Biglaan po kasi mga karos, biglaan. So siyempre, ang ano po natin, ang pinaka obligasyon natin para sa kanila ay mabigyan po ng pang-araw-araw na trabaho. So kung walang gawa doon, gagawa tayo ng paraan para may gawa sila ngayong araw. So syempre naiwan po yung mga gamit doon kahapon kasi nga biglaan lang. Ayan, sa Anyana West tayo. Tara. Ito mga karokas, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Yan, napakatahimik ngayong umaga. So good morning nga po para sa mga client owner natin dito. And good morning kila ma'am. So ito, na pagdesisyonan nga namin na hindi na lang po pumasok ngayong araw kasi yung trabaho talaga natin dito, magpuputol tayo ng bakal, tapos ipagpapatuloy natin yung asintada. Syempre yung mga horizontal na bakal nya puputulin din natin. Gagamit tayo ng cut-off tsaka grinder. Tapos hindi rin maiiwasan, gagamit tayo ng chipping gun at tsaka ng barena. So medyo mag-iingay po talaga. So ito yung project. Yan, maganda na rin at nakapunta tayo rito. Gawa na, syempre do-double check ko rin po yung mga ano rito, na mga naiwan ng tropa, gaya ng sa electrical at saka dito sa tubig. Ayan na. Ayan, nakapatay naman po yung bulb. So ito na yung mga nauumpisahan dito. Kapag ka ganitong holiday, bawal din po yung hauling or yung hakot panambak at saka yung delivery, bawal din. Siya nga pala mga karos, nakapaghakot nga pala ng rito, ng panambak. Ayan nabawasan po yung panambak. Kung makikita nyo kahapon, yan, may mga tambak po dito. Ayan, nabawasan na. Yung iba naman po dyan, yung graba at saka buhangin, yan yung mga nakasako. So yun, nabawasan na po yung panambak natin. Nakapaghakot, isang truck kahapon.
So ayan, konti na lang yung simento natin. Papadagdag tayo. Yun lang naman po yung kinuha natin ngayong araw. Yung chipping gun, yun lang. Tsaka yung mga extension wire. Ito lang. Okay na po tayo rito. So ito po muna yung update. Wala muna tayong pasok dito sa Anyana Bel Air West Project. Yan, bukas meron na. Ang gawa ng holiday, hindi muna tayo makapagpapasok ngayon. Pero kung yung trabaho hindi maingay, kagaya ng palitada lang talaga, plastering or sintada lang, yan pwede po sana. Pero sa ngayon, hindi na muna para wala tayong violation. Tara. Okay mga karos, nandito na tayo sa Lumina Homes. Ayan na, maraming salamat nga pala kay Mrs. Ayan na, naihatid ko na po si Mrs. sa bahay. So napakasarap po sa pakiramdam na sinusuportahan po tayo ng partner natin. Kahit hindi sa pang araw-araw na buhay, kundi kahit sa trabaho rin at saka sa negosyo. So si Mrs. madalas ang nakakasama ko. Masarap din po kasing pagka umaalis tayo sa umaga, tanghali man yan or hapon, masarap may kasama tayo, di ba? Iba pa rin. Ayun mga karos, naging problema namin ngayon kung saan ko i-deploy yung mga tao. Kasi syempre dito sa Anyana Bel Air West, so hindi talaga tayo pwedeng ipagpilitan na pumasok tayo ron, na mag-iingay tayo. Ayan, buti na lang meron tayong tanggap na project dito sa Lumina Home Space 5. Meron tayong reserba na puro installation yung trabaho. So ito, pwede natin silang i-deploy rito. Yung update nga rin pala sa project natin sa New Leaf mga ka-row house, bali by ano po siya, siguro mga July 5 or July 6 or July 7, basta first week of July. Mag-start na po tayo ron. Ayan, buti na lang meron tayo nakareserbang project, which is more on installation lang dito sa Lumina Home Space 5. Good morning nga po pala kila client owner natin dito. Ayan, tara, start na tayo. After ko rito, pupunta ako ng Phase 3 project. Ayan mga karos, nandito na tayo. Ayan, magandang araw kila client owner dito, kila Sir Carl at saka kay Ma'am Jen. Ayan, magandang araw po. Yan, bali, buti na lang meron tayong ito, nakapondo na unit, which is nilagyan na natin ng materialis na nakaraan linggo. Na kapag po nagkaroon ng problema sa ibang site, kagaya dyan sa Anyana at saka sa Garden Premier Project, may mga araw ho kasi na bawal po talaga magpapasok sa dalawang subdivision na yan. So meron po tayong paglalaanan ng tao, at least hindi sila mababakante. Okay, bali sa New Leaf, bali ano po, yun nga, first week ng July, yun ang schedule ng trabaho natin doon. Yan, nandito yung tropa. Sige kuya, magpuputol ka. Sige, putulan po. Ayan, bali ang ginagawa ko na lang, kapag medyo maingay, nilalapit ko yung bibig ko sa mic nitong GoPro, para kahit papaano mangingibabaw yung boses natin. Siya nga pala mga karos, ang trabaho natin dito is full renovation ng interior. Yan, ito kasing exterior at saka back extension, nagawa na po to. Yan, ceiling works, tiling works, room partition, overall paint, finishing carpentry. Siyempre, electrical kasama po yon, light and fixtures materials. Tapos roofing maintenance sa second floor, kasama po yung sa back extension at saka kasama rito sa front extension. Tapos yung gate, may slight renovation tayo na gagawin dito. Ayan, way back mag-ano na po yata to, magto 2 years na rin simula nung binalikan natin. Okay, bali ito yung nagsilbing stock file namin, itong harapan ng bahay, pero lalagyan rin po ng tiles to, gamit po yung 40x40. Tapos ang gagamitin naman natin na tiles dito sa first floor and second floor, bali glossy tiles na 60x60. Wall tiles renovation para doon sa TNB. Tapos sa back extension, wall tiles din at saka yung countertop tiles na gagamitin naman natin is 60x120. So syempre dating gawi, yan yung mga common na makikita nyo dito sa renovation namin. Ayan, nagpapahid tayo ng ready fix sa mga tiles bago po ikabit.
Yan yung mga kasama natin, Good morning sa mga kasama natin dito. Ito ceiling installation, bali cove ceiling to. Yan, bali may center light, 8 pin light, tapos may strip light. Tapos ang balak ni client, dito nakalocate yung TV console. Ayan, may mga gagawin tayo dyan, abangan natin. Yan, 9 branches yung ating panel breaker dito. Kasama na yung sa mga aircon, sa rep, kasama na yung sa cooktop, tsaka sa water heater para po dun sa TNB. May mga konting changes din dito, gawa ng itong toilet and bathroom door. So ililipat po siya rito sa likod, mapupunta rito sa gilid. Tapos renovation nito, syempre palit lahat ng tiles, palit po yung lavatory with cabinet. Tapos palit na rin yung bagong water closet. Then may mga accessories tayo makikita rito. Yung PVC panel din po yung gagamitin dito, tsaka dito sa center cove. Ngayon dito po sa back extension, napagkasunduan namin ng may-ari na baklasin po ito. Color gray po yung nilagay natin na PVC ceiling panel dito. Ngayon mababaklas siya. Ngayon papalitan po ng color beige. Yan, beige po yung napili nila. So para isahan na lang. So napagkasunduan na po namin to. Tapos meron na tong existing na kitchen sink. So accessories kagaya ng cooktop, aircon, yan manggagaling po kay client owner. Yan, maglalagay rin kami rito ng bar counter. Ayan na nga po pala yung mga plywood namin, nandiyan na rin. Sige Kuya Boy, magkano kayo? Sige. Dito ako sa taas. Tapos naumpisa na rin dito yung staircase renovation. So ayan, staircase renovation, nakapagdagdag na kami ng additional steps. Gamit itong mga tubular na 1x1. Tapos nakapaglagay na rin kami ng mga riser. Gamit po yung makapal na Python board. So Python board na ginamit natin dito sa 9mm. Yan, makapal-kapal po yan. Tapos yung mga nagawa naman dito sa second floor, ayan, naglagay na kami ng foam insulation, hindi nyo na makikita. Tapos pagkatas ng foam insulation, naglagay kami ng Python board para sa para sa dagdag suporta. Ayan ang Python board. So sa amin, kapag PVC ceiling panel installation, mas maigi po na may Python board muna para double protection. Siyempre, hindi na po ma-absorb ng init yung direct, yung PVC panel natin, kung hindi mapupunta na sa Python board. So ayan, Python board ceiling finish po ito. Tapos may 2 kwarto. Yung kwarto natin dito, ayan, bali 21 square meter po itong kinatatayuan natin. Bali yung kwarto natin dito, meron po tayo rito. Tapos meron po tayo dito banda. Ngayon, gusto nila client owner na magkaroon po tayo ng pa-hallway dito. So, disadvantage lang, medyo liliit yung isang kwarto. Pero, maganda naman po sa mga maintenance, no? Na may hallway tayo rito. Kagaya ng ilaw na ilalagay natin dito, itong area na to, maaabot na natin siya. Kung mapupundi, hindi na natin kakailanganin pa ng hagdanan. Tapos pangalawa, medyo luluwag siya, hindi masikip pag umakit ka ng hagdan. Pangatlo, syempre, may access ka rito banda. Pag gusto mo linisin dito, may pupunasan ka, tapos may bintana rito, gusto mong palitan ng kortina or magpupunas ka, yan, may access tayo dyan. Siyempre, meron din tayo mga i-convert na bintana rito para may access tayo sa likod. Para pagka nakapag-maintenance tayo rito sa back extension area, may kalat na nalaglag, may bara, kaya maaga nating malilinis dahil magkakaroon tayo ng access dito. So ito mga karos, may mga location tayo ng aircon dito, kagaya nito. Yan, split type aircon, kaya yung wire nito dapat nasa labas. Yung, pag nagpa-install sila, maglalagay ng breaker dito sa likod. Bali meron tayo isang location ng aircon dito, which is split type. Ayan, naglagay na ako ng markings. Tapos itong bintana natin na to, yan, ma-adjust natin to. Ma-adjust natin banda rito. So naglagay na rin ako ng markings dito para pagka pwede na pong i-adjust, i-adjust na lang nila. Tsaka miniting ko na sila rito kanina pagdating ko. Ngayon magkakaroon tayo ng isang closet dito. Yung closet na medyo hindi naman mako-compromise yung bintana. Tapos dito rin magkakaroon din tayo ng closet. Bali yung aircon naman na ilalagay po rito is yung window type. Bali ito mga karos, ito po yung napagkasundoan namin nila client owner dito. Kasama na yung overall paint. Yan, may mga konting gagawin pa rito sa floor area bago po mag-install ng tiles. Kasi yung floor area rito is finish yung installation niya. Ayan o. Kailangan po yan tanggalin. Yan, babakbakin po yan. Ayan o, tatanggal o. Kapag pilit mong in-installan ng tiles po ito, yung mga ganyan, yan, baka magka-diferensya yung tiles natin. Yan, may mga gagawin pa po dyan. Kung ano po yung ikinabit dito sa baba, yun din po yung kakabit dito sa second floor. Yan. Cove ceiling.
tiles. Yan, puro ceiling tayo ngayon para mabawas-bawasan yung mga gamit dito. Yan, pagkatapos mamaya kokolektahin ko naman yung hamba at saka pintuan para sa second floor. Tapos yung pintuan po rito sa baba, ang dami na pong damage. Yan, napakarami pong damage nitong pintuan sa main door. Yan, napagkasunduan namin ni client, napapalitan na lang po to, pero kahoy na yung gagamitin. Siya nga pala, itong pintuan na to, inabutan na namin na napakarami po na yung damage. Mahirap na po i-repair to. Yan, pati sa baba, ang dami. Kaya pagka sinasara tong pintuan na to, medyo lumalaban po siya. Kasi yung kanto niya, tumatama na rito sa hamba. Yung hamba, iano na lang po namin to, iso-survive namin. Ayan mga karos, kahit papano biglaan tayong nakapag-decide na walang pasok dun sa Anyana Bel Air West project. Kaya kinausap po kami ng engineer dun. Tapos yung engineer pumunta po dun sa site. So tiningnan din kung ano yung status. Ayan, bali ito po muna yung update. Ayan, babalik na lang tayo rito sa mga nagawa. Ayan, kahit papano merong pepestuhan yung tropa. Sir, ingat ha. Thank you po, salamat. Ayan, nandito na tayo sa Lumina Homes Phase 3. Yan, nandito si client. Yan, bumisita. Yan, maraming salamat sa oras ni client. Ang sarap kasi sa pakiramdam na kahit papano hindi lang ikaw yung nagsusupervise ng bahay nila. Kahit papano, yan, nagpupunta sila. Actually mga karos, dito rin po kasi yan nakatira. Kaya mabilis niya lang din napupuntaan to. Then pumupunta sila rito sa gabi. Okay, ang mga pinag-usapan po namin dito is yung location po ng house number, tapos yung location po ng mailbox, at saka ng key holder. So yung key holder, hindi na po pinapakita sa vlog yan. Private na po yun. So ito, start na ulit tayo rito. Ayun o. Yan, painting para rito sa bakod, sa loob. Yan, nakita na rin ni client owner ito. Ang ilalagay po pala rito is 55 inches na TV. Tapos yung bracket niya is butterfly TV bracket. Yan ang ilalagay rito. Tapos dito bukas meron tayong inaasahan dito na may gagawa ng ibang tao na may magle-lettering para po dito sa sa wall accent ng pader na to. So itong pader na to is yung likod niyan is yung TNB. Yan, binabanatan na ng pintor natin to. Tapos ang kulang na lang natin dito is yung tinatawag na stone cladding. Tapos yung sukat nga po pala ng lamesa nila rito is 6 seaters. So yan, magbibigay ng sukat si client owner dito kasi ang basehan po namin ng installation ng dining LED light is yung mismong lamesa o yung mismong dining table. So pag nabigay niya yung sukat sa akin, saka namin may kakabit yung ilaw rito. Yan, may ilaw na nga rin po pala itong saan ba to? Yan, ilaw po ng ating bar counter. Yan, medyo kakaibang alam po to. Baka magkaroon kami ng konting adjustment yan para rito. Tapos dito, napagkasunduan namin na buong itong frame ng 2x3 ay pinturahan po nung pinatimpla ko kay Kuya Johnny. Yan, naalala nyo kahapon pumunta ako sa paint center ni Kuya Johnny. Yan, tapos yung nasa loob, itong mga 1x1 tsaka itong 2x2. Yan, lahat yan more on white. Yan, white. So, ayan. Akit lang tayo sa taas. Kaya pinapaasikaso na rin natin dito yung sa wall accent dito pag-akit sa taas. So itong pinaka magiging altar, ang disenyo nito ay nandito sa gitna. Tapos magkakaroon siya ng strip light LED dito sa loob. Tapos syempre may switch po siya banda rito po sa may ibabaw. Yan, maglalagay tayo dito. Yan, nagdala na nga rin po pala si client owner ng ito, yung pinaka kurtina. So yung kurtina na to, medyo mataas po yung installation niya papunta rito sa floor area. Yan, ikabit na nga rin po pala yung cabinet handle. Yan, bali ping retouching na lang po kami rito. Yan, cabinet handle. Tapos bibilang ko na lang po to ng flanges. Yan, bibilan po natin ngayong araw. So flanges at saka yung pinaka hanger rod, bali dalawa po yan. Tsaka dito sa closet, sa kabila. Yan. Ito. Yan,
Yan, kasya na nga po siguro yung isang buong hanger rod dito. Ay, bali apat pala. Ay, 2, 4, 6, 8, 10. Ay, hindi, tama ba? 2, 4, 6, 8. 10 ano pala, flanges. Yung 10 flanges, yun yung bracket ng hanger rod. Tapos isang hanger rod. Yan, kasyang-kasya na po yan dito. Drawer. Ayan, for retouching paint pa po ito. Re-retouch pa, tapos lilinisin. Ayan. Tapos ito, pinapakabit na po natin yung wall fluted panel po rito. Bali, 3 layer na napapagitnaan po nitong design ng ating altar. Ayan, altar dito sa gitna. Yan, ganyan po siya. Since yung ano natin, request ni client kasi is yung magiging cortina, kaya medyo mataas po to. Yung installation ng hanger rod, medyo mataas. Request po talaga nila client to. Kaya mas maganda po sana rito kung malaking bintana. Yun nga lang, medyo violation na po kasi yan. Pinagbabawal na palakihan niya. Kung ano yung original na nandyan na nakalagay, yun din naman po yung dapat nandyan lang. Pero si client, pinasagad niya. Ayun, pinasagad niya hanggang dulo. Yan, okay na tayo dito. So, kailangan ko lang ng switch button. Tapos, kailangan natin ng flanges, 10 peraso. Tama ba yung bilang ko? Ulitin ko nga. Ulitin natin, baka mali. Bakit 10? 1, 2, 3, 4. 6 lang, 6 lang. Dinoble ko, naging 2, 4, 6 kasi. Naging odd numbers. So, 6 lang na flanges, tapos isang curtain rod. So, yung parang ganyan. Yung rod, hanger rod. May mga ano ka naman dyan, no? Kakasya naman yung mga binili nating pandikit, no? Kompleto naman. Ayan. Baka kasya pa yung wall clip. Kasya pa yun para rito. Ayun. Tapos itong sa likod, ayan, bali ano lang po to. Lilinisin. Tapos mag-a-apply uli ng Flexiband. Pero sa ngayon, may mga konti pa tayong tatapusin. Tapos yung bubong dito na gawa sa PVC roofing. Yung gawa sa PVC roofing, ayan, pipinturahan pa po natin to na Spanish red. May mga konti pang aayusin dito. Nandito tayo sa Gentry, General Trias. Namili ako ng materyales. Okay na rin, nabili ko na rin yung chrome pipe at saka yung flanges. Mag-aalas 12 na. Nakakita tayo ng bukuhan dito. Syempre, stopover muna. Araw-araw tayong umiinom. Basta meron tayong makikita. Good news nga, meron doon malapit sa amin yung buko na may konting laman. Ang tawag daw dito malauhog, di ba? Okay, tara. Bali mga karaos, sa break time muna. Bibili lang ako ng acrylic emulsion, tapos ihahatid ko dito sa project natin sa phase 3. Ang daming comment, no? Kasi kayo, tanong kayo ng tanong kung nandun nasa na yung tao. Kasi kayo kasi, mga viewers namin, tanong kayo ng tanong kung nasaan yung tao. Ngayon, pag sinagot, kung ano-ano na yung mga nababasa namin sa comment, syempre nakaka-stress, di ba? Respeto sa amin, respeto dun sa nawawala. Kaya nga ayaw na namin sabihin. Pero kayo kasi, tanong kayo ng tanong dito. Ngayon, pagka sinagot, nagkakaroon ng negative na kabuluhan. So, syempre, isipin nyo rin, yung umalis dito, baka mag-isip din nyo ng di maganda. Kaya nga, respeto na lang po sa amin, respeto rin doon sa mga umaalis. Pero, wala parang hindi, renovation update pa ba to? Or puro kachismisan na lang? Hindi ko hindi ko makita. So, sa susunod, wala na po talagang kasagutan yung mga tanong tungkol sa mga tao. Kasi ang vlog na to, ay hindi naman po para sa mga tao lahat. Para po dun sa project. Update po tayo, project update. Bonus na lang na nahagip ng camera yung mga tao at nakikilala. Pero isipin nyo, para saan ba talaga itong vlog na to? Diba? So yun lang, pakirespeto. Thank you. Tama. Okay na, acrylic emulsion. Ayan, bumili pa tayo ng acrylic emulsion. Yan, nabitin lang tayo ng konti. Palagay ko itong loob at saka harap ng bahay. Ayan, ito nga. Wala pa. Pero yung gilid, mas taas, yung pinturado ng acrylic emulsion. So ito, matte finish pa.
Yung mga ano nga po pala, rain or shine, mga matte finish po yan. So, depende na lang kung maglalagay kayo nito. Pero pwede namang hindi. Pero mas maganda pag meron ito. Kuya, ito na pa. Emulsion. Bali ito, konting pasilip muna rito habang nandito tayo. Yan ah. So, ito yung napagkasunduan namin ni client na kulay. Yan. Yan, mas matingkad nga lang po talaga yung enamel. Mas mag-ano po siya. Ano tawag dun? Kuya? Mangingibabaw. Mangingibabaw. Ayun. Tapos, yun, hindi ko na isabay. Nasabi lang ni Kuya ngayon, kailangan pa ng lacquer primer para dito. Ilalim ng hagdan. Sa ilalim ng hagdan, isang galon. Isang galon. Ayun. Balik tayo sa hardware. Nakaragdagan lacquer primer. Ayun. Ito. Ito na, lacquer primer, Kuya. Sakto. Ito, pinturado na. Hanggang sa ano lang to? Hanggang sa retouching lang. Ang gawa ng ano naman po to, magdudumi pa rito. Yan, dito naman sa taas. Yan. Maglalagay pa po kami ng rito, yung parang altar ni client. Yan. Yan, nakabit na yung mga flanges dito. Saan yan? Sa mga sampayan, sa hanger. Dito sa kabila. Yan, ayos na din. Yan. Bali mga karos, mag-move on na kayo. Ang dami ko pa rin nababasa na comment, no? Siyempre, house renovation to. Hindi naman po para tungkol sa mga tao lang yung issue na pag-uusapan natin dito sa vlog. Ayan, naintindihan ko kayo. Siyempre, tayo naman dito mga karohouse, hindi naman natin dapat ipagdamot sa mga kasama natin yung pag-asenso din nila. So, tayo kasi galing din po tayo sa ganyan. Galing tayo sa mababa hanggang sa nakarating po tayo sa posisyon na to. Yung tungkol naman kay Master Jojo, ayan, nagpaalam po siya na magsosolo po daw siya. Yan, uulitin natin. Yan, nagpaalam po siya. Ngayon, syempre, marami tayong natutunan na bagay habang kasama po natin siya. At napakalaki po ng ambag ni Master Jojo sa mga naging ongoing project natin ngayon at saka sa mga dating naging previous project natin. Bali, lahat naman po ng nakakasama po natin dito sa renovation, sasabihin ko sa inyo, open naman po yan. Open sila magpaalam basta magpaalam po sila ng maayos. Ayan, yun po. Siyempre para kasi kung sakaling bigla-bigla tayo nilang iiwan, baka may maiwan silang trabaho rito, hindi matapos. Siyempre maapektuhan naman yung trabaho natin. So lahat yan sila, open kami at ng mga nakapag-usap kami niya, kung may balak po kayong magsulo, balak kayong umalis, magpapaalam lang kayo. Ayun. Hindi nyo maalam, yung ibang mga naging kasama ko noon, kagaya nila JR, nila RJ, at yung iba pa, mga nangungontrata na rin. Yun, hindi nyo lang alam kung tutusin lang. At saka dito, masaya ako kasi kahit pa paano nakikita natin yung mga tao natin na kagaya na rin natin kahit pa paano. Yung kagaya rin ni JJ. Ayun po. So, yun lang mga karos. Ang dami natin nababasa. More on, puro renovation tayo pero parang napag-uusapan na yata. Puro tao na lang. Siguro nga, isang beses ko na lang po yan talaga sasagutin. Pag may nawala, wala na po tayo sasagot. Kasi kapag may sinasagot tayo, humahaba eh. Ewan ko kung ano bang layunin ng mga viewers. Bakit gusto nilang tanungin ng tanungin kung nasaan yung tao, di ba? Ayun lang. Siya nga pala, dito sa bubong, ayan, nagpapa-maintenance na tayo. So, bago natin ita-turn over yan, silyado po yung mga text screw at saka yung mga dugtungan niya ng mga elastosil. Yan, tapos, ang kasunod na gagawin po dyan, bukas, baka pwede na po natin pinturahan ng roof guard, Spanish red. Yan, pang turnover na po yan. Bali dito, pang turnover na po to, yung pinapagawa natin dito. Bumalik tayo rito sa Lumina Home Space 5. Ayan, update na rin tayo. Siya nga pala, itong dahon na to, pinutol na po namin yung mga sanga niya rito sa ilalim.
Yan, pagka pinutol mo yung mga sanga niyan, syempre malalanta na po yan. Ayan, nag-uumpisa ng malanta. Okay, bali ngayong araw hindi man tayo nakapagtrabaho sa Anyana Bel Air West. Yun, buti na lang at meron tayong bakante rito na unit na nagpapagawa. So kahit pa paano ay nabigyan natin ng deployment yung mga kasama natin. Siyempre sabayan na rin natin ang update. Ito yung installation ng tiles, gamit yung 60x60. Ito yung covered niya, halos natapos na hanggang doon sa dulo. Tapos yung foam ceiling framing, ito. Medyo mababa na pero nagpalagay pa rin si client owner ng cove ceiling. Kahit medyo mababa na siya. Siyempre kasabay niya yung mga electrical. Tapos yung dito, yan, ininstalla na ni kuya ng tiles. Tapos yung ilalim ng lababo, siyempre mas mataas yan. Yung mga binili ko nga palang hamba kanina tsaka pinto, para dito po yun. Yan, paghahanda para sa mga susunod. Tapos yung kasama natin na isa, ayun, nandun siya sa taas. Pinapasinsil na po natin yung mga yung mga existing na concrete floor. Kasi yung flooring doon madulas. Hindi ako nakapunta ng ngayon ng Garden Premier Project. Pero nagbibigay naman po ng update sa atin sila Louie ron. Yung maganda na nga po pala yung TNB nun sa second floor. So bukas pag nag-update tayo, isasama po natin sa vlog. Tapos bukas nga rin pala ang update dun sa Garden Premier Project. Bali matutuloy na sila Sir Mark, yung installer po ng water storage and filtration. Ayan, maraming salamat sa araw na to mga karos at sinamahan niyo po muli kami. Tapos maraming salamat din kasi yung tropa doon sa Anyana Bel Air West Project, may deployment sila ngayon kahit papaano. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Kaya maraming salamat po uli sa pagbisita dito po sa aming channel. So kita-kita na lang muli tayo sa susunod na video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara!